Katulad ng nakikita natin ngayon dito sa number 1 or sa problem number 1, isa ito sa mga problems about sa trigonometric functions na kung saan hindi natin masasagot ng maayos or hindi natin magagawa ng solution kung hindi natin alam yung mga trigonometric identities na ipapalit natin dito sa given function para maipalabas natin yung mga tamang sagot na nandito sa choices. Pero kahit na ganun pa man, meron pa rin namang mga problems na kahit hindi natin alam yung ipapalit nating trigonometric identities sa mga given function, masasagutan pa rin natin gamit yung calculator. So, kabilang na nga riyan yung problem number 1. Sabi sa problem number 1, if x plus y equals 90 degrees, then sin x tangent y over sin y tangent x is equal to, tapos, alin daw yung equal sa function na yon? A, B, C, or D? Ang gagawin lang natin ay papalitan natin yung value ng x and y ng number value. Na kung saan, kung anong value yung pinalit natin sa x at saka sa y dito sa ating given function, siya rin namang ipapalit natin sa x and y dito sa mga choices. Kasi nga diba, hinahanap natin yung equal. Alin daw sa mga choices yung maglalabas ng equal value kapag sinubstitute natin yung values ng mga variables nila gamit din yung mga values na sinubstitute natin sa given equation. So para sa problem number 1, meron tayong sin x tangent y over sin y tangent x, pero binigay na yung x plus y ay equal sa 90. Pwede natin gawin na magbigay tayo ng values ng x and y na kung saan pag in-add natin ay 90 degrees. Maliban na lang, wag muna natin gagamitin yung mga pangkaraniwan or yung mga pinakaginagamit na mga degrees or angles sa mga trigonometric functions tulad ng 30, 45, 60 at saka 90. So ilista natin. Iwasan natin gumamit ng mga angles na 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, and even 90 degrees kapag magsasubstitute tayo ng value dito sa ating trigonometric function. Kasi di ba parang merong silang special cases na katulad ng sa cosine 90. Halimbawa, nilagay natin cosine 90. Ang value niya is 0. Paano na lang kung merong cosine x dito sa denominator? So, magiging undefined yung function natin kapag pinalitan natin ng 90 yung theta. Kaya, maliban sa 30, 45, 60, tsaka 90 degrees, pwede tayo magbigay ng iba't ibang values para sa mga variables natin. Pero dahil nga sinabi na x plus y equals 90 degrees, let's say if yung x ay 23, ano yung y? Siyempre, 90 minus 23, 67 degrees. So, etong 23 degrees tsaka 67 degrees na values for x and y ay ipapalit natin sa variables x, y dito sa ating original function or sa given function. Tapos, isa-substitute din naman natin sa variables x, y sa mga choices. Tapos, hahanapin natin kung alin ba sa kanila yung magbibigay ng parehas na value. So, ang gawin natin, i-type muna natin sa calculator yung sin alpha x tangent y over sin y tangent x. So, para ma-substitute nga natin or para mabigyan nga natin ng values tong variables x and y sa calculator, pindutin lang natin yung calc. Tatanungin tayo ano yung desired x natin, 23. Equals, tatanungin ulit tayo ano naman yung desired y, 67. So, since ito yung function natin, let's say function p, ang ibibigay niyang sagot at x is 23 and y is 67, ang ibibigay niyang sagot is 2.35585 na value. Ito nga yun, nasa calculator. So, ang gagawin natin sa choices is substitute natin yung x as 23 tsaka yung y as 67. Tapos tingnan natin kung maglalabas ba siya ng equal value dito sa ating original function. Unahin natin yung tangent x. Since tangent x lang naman,
tangent 23. 0.4244 hindi equal sa 2.355, kaya mali si tangent x. Sunod, cosine x, cosine 23. 0.9205, mali din si cosine x. How about cotangent x? Si cotangent x ay hindi natin direktang mapipindot sa calculator, kaya dapat alam natin yung cotangent x in terms of sine, cosine o kaya naman tangent kasi yung tatlong function lang naman na yun yung nasa calculator. So dapat alam natin that the cotangent x is the reciprocal of tangent x, kaya 1 over tangent 23. At makikita natin si 1 over tangent 23 na equal sa cotangent x ay naglabas ng value na 2.35585, which is equal sa value na lumabas nung sinubstitute na natin yung x23, y67 sa original function. Ibig sabihin, ang answer natin is letter C. So, i-prove natin na mali si sin x, sin 23. 0.3907. Mali si sin x. Problem number 2. Solve for y if y is equal to quantity 1 over sin x minus 1 over tangent x times the quantity 1 plus cosine x. So may choices ulit tayo. Ano daw yung equivalent sa 1 over sin x minus 1 over tangent x multiplied by the quantity 1 plus cosine x? Sin x ba? Cosine x ba? Tangent x ba? Or secant squared x ba? So sa video na to, maging uniform tayo sa sinasubstitute nating x as 23 degrees. Kayo naman yung bahala kung ano yung gusto nyong value para sa x. So i-type natin sa calculator yung equation ng y in terms of x. So quantity, yung fraction ng 1 over sin x minus yung fraction ng 1 over tangent x close parenthesis times the quantity 1 plus cosine x. So i-calc natin x as 23, ang ilalabas niyang value at x is 23, ang ilalabas niyang value is 0.3907. So, alin sa mga apat na choices na to yung maglalabas ng 0.3907 kung yung x nila ay 23. Unahin natin yung sin x. Sin 23. 0.3907. Ibig sabihin, meron na tayong sagot. Letter A. So, i-reserve muna natin si letter A. I-prove natin na mali si B, C, tsaka si D para hindi tayo malito or para hindi tayo kabahan sa magiging final answer natin. So, cosine 23, hindi siya equal sa 0.3907. Tangent 23, hindi rin siya equal sa 0.3907. And then, yung secant square x. So, hindi rin natin direktang matatype si secant. Kaya dapat alam natin that secant is the reciprocal of cosine. So, cosine 23. And since naka-square yung secant, i-square natin yung cosine. Ang value niya ay 1.1801. So, hindi. Kaya ang final answer natin sa problem number 2 ay sin x. Problem number 3, solve for x, na kung saan yung x daw ay equal sa quantity tangent theta plus cotangent theta square times sine square theta minus tangent square theta. So, ang variable sa ating function ay theta. So, ilelet natin na yung x sa ating calculator is yung theta sa sinasagutan nating tanong. I-type muna natin sa calculator yung given function natin. Tangent theta, sabi nga natin yung theta sa ating function is yung x sa ating calculator. So, tangent x plus yung cotangent theta is yung reciprocal ng tangent theta, kaya 1 over tangent x. And then, naka-square yung quantity. Ngayon, yung quantity naka-times sa sin theta square. So, sin x square.
minus yung tangent square theta. Tangent x square. So, calc, lagi tayong 23 para sa x dito sa video na to. Ang ilalabas niyang value ay 1. Ngayon, kung 1 yung ilalabas niyang value, tingnan natin sa choices, meron ng value na 1 sa letter C. Ibig sabihin ay na mismo yung sagot. So, ganun din pala kapag yung nilabas ng calculator na number or value ay nasa mismong choices, ay na yung sagot. Kasi laging 1 yung sagot kahit ano pa yung i-substitute natin. So, halimbawa, iniba natin yung 23, ginawa nating 35. 1 pa rin yung ilalabas niya. Ganun din, halimbawa naman 65, 1 din yung ilalabas. Kaya ganun yung sagot natin sa problem number 3. Para sa ating problem number 4, solve for x if x is equal to 1 minus quantity sine theta minus cosine theta squared. So, ang gawin na ulit natin, type na natin sa calculator yung given function. 1 minus the quantity sine theta, x siya sa ating calculator, minus cosine theta, and then naka-square yung quantity. So, calc, yung x natin is 23. So, at x is 23, yung value ng ating function ay 0.71934. So, hanapin natin yung maglalabas ng 0.71934 sa mga choices kung papalitan natin yung mga theta nila na 23 degrees. So, inahin natin si letter A, sin theta, cosine theta. Calc 23. Magkaiba. So, mali si letter A. Letter B, negative 2 cosine theta. Calc 23. Mali si letter B kasi magkaiba. Next, letter C, cosine 2 theta. Calc 23. 0.694. Mali. Lastly, dapat ito na yung sagot kasi mali yung ABC, sin 2 theta. Calc 23, ang lalabas niya ay 0.71934. Therefore, our answer is letter D. Problem number 5, simplify cosine theta raised to 4 minus sin theta raised to 4. So, ganun ulit, i-type na natin sa calculator yung ating function. Cosine theta raised to 4 minus sin theta raised to 4. So, kung nagtataka kayo bakit x sa calculator, kasi wala naman tayong theta sa calculator. So, nilet natin na si x sa calculator ay yung theta sa ating function. So, i-calc natin na kung saan yung theta nga natin or yung x ay 23. Kaya at 23 degrees, yung value ng function natin ay 0.6947. So, hanapin natin sa mga choices yung magbibigay ng 0.6947. So, mali na si A and B dahil 2 and 1 yung values nila. Dito tayo sa C. 2 sin theta square plus 1, calc 23. 1.305. So, mali na rin si C. Dapat yung ilalabas ni D ay 0.6947 para magkaroon tayo ng tamang sagot. 2 cosine theta square minus 1, calc 23. At ito nga nilabas niya 0.69465 or 0.6947. Ang final answer natin is letter D. Sana sa 5 problems na to ay nasanay tayo sa paggamit ng technique na to sa pagsosolve or sa pagsisimplify ng mga trigonometric functions natin without the use of the trigonometric identities. Pero syempre, hindi lahat ng problems about dito ay makakaya ng calculator natin without the knowledge of trigonometric identities. Kaya ini-encourage ko pa rin kayo na mag-aral at magkabisa ng mga trigonometric identities.